Ikaw ang aming kublihan at kalasag. Inaasahan ko ang iyong salita. Yan, ito po ay isang pagpapahayag ng malalim na tiwala sa Diyos. Ang awit nito ay yung Psalmist, di ba? Ito'y napakalalim ng pagtitiwala po niya sa Panginoon bilang tagapagtanggol at sandigan. Yan, ang sabi po, ikaw ang aking kublihan. Pinapakita po nito na sa panahon ng takot o pagsubok o panganib man, ang Diyos ay nagsisilbing ligtas na lugar at kapanatagan. So, ang Panginoon lang po ang ating matatakbuhan sa panahon ng panganib at kung ano man po mga pagsubok sa ating buhay. So, ang sabi po niya, dito sa kalasag, sabi share, di ba? Inilalarawan ang Diyos bilang matibay na tagapagtanggol, pananggalang o protection laban sa pag-atake ng kaaway. So, ano po natin, hindi naman po yung tao yung kaaway natin, kundi yung spirit talaga yung nagsusulsul doon sa tao. So, depende po sa atin kung sino ang tatanggapin natin, kung Holy Spirit o yung Espiritu ng kaaway. Yan, inaasahan ko ang inyong salita. Di ba sabi niya, inaasahan ko ang inyong salita o pangako. So, ang ibig sabihin nito, sa panahon ng pagsubok, kailangan po matatag ang ating pananampalataya. Kailangan po nakaugat po ang ating pananampalataya sa Panginoon. At pag-asa, ang pag-asa ay hindi nakabase sa sariling kakayahan, kundi tiyak na sa salita ng Diyos lang po tayo umasa sa panahon ng ating pagsubok. Yan sabi ko, adigo ba? Sabi nga niya sa awit 119114, ikaw ang aking kublihan at kalasag, inaasahan ko iyong salita. So, ang pangako po ng Panginoon ay talagang darating po yun. Bagamat medyo nagtatagal, kasi binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon para bagamat medyo nagtatagal, pero tiyak pong darating. Yun po. Asahan po natin ang pagdating ng Panginoon. Ang kanyang mga pangako ay tiyak na matutupad sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya. So, hirap natin ipamahagi ang tinapay at yan, bago po natin itaas ang tinapay, sa tingin ito yung banal na hapunan. Nais ko po muna nawa, suriin po natin maigi ang ating mga puso at isipan. Naniniwala naman po ako na kung tapat po tayo sa paghingi ng tawad sa Panginoon, tayo kanyang papatawarin at nililisin. Yan, ang sabi nga po sa 1 Corinto 11:23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y tinangkad mundo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan, na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin.
Lord, maraming salamat po sa iyong dugo at laman na siyang naglinis sa aming mga kasalanan. Nawa Panginoon, magpatuloy po kami sa pagsunod sa iyong kalooban. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.